Bakit hindi sa mayamang Europa o sa malayang Amerika, kundi dito sa Pilipinas? Ang mga kabataan mula sa Ukraine na tumakas sa digmaan at nawalan ng kanilang pinakamamahal na asawa. Ang huling pag-asa na narating nila, hawak ang mga kamay ng kanilang maliliit na anak at lumuluha, ay hindi ang maingay na malalaking lungsod ng kanluran. Ito ay, sa halip, ang tahimik na probinsiya ng Pilipinas. Alam ba ninyo ang isang himala na palihim na nangyayari sa gitna ng puso ng Pilipinas na ngayon ay pinagmamasdan ng buong mundo? Ano ang nakita nila sa mga lalaking Pilipino na naging isang nakakagulat na kaligtasan na hindi nila natagpuan sa ibang panig ng mundo? Hindi malaking tulong pinansyal o espesyal na pribilehiyo ang nagligtas sa mga inang anak na ito na nasa bingit ng kawalan ng pag-asa. Ito ay ang malasakit at pagmamahal sa pamilya na itinuturing nating mga Pilipino na ordinaryo lamang, ngunit sa pananaw ng mundo, ito ay kumikinang na parang isang hiyas. Humanda kayo sa isang istorya, isang tunay na kuwento ng luha at pag-ibig na hinahangaan ng mundo, ngunit hindi pa lubos na naiintindihan ng mga Pilipino. Ngayon, ilalahad namin ang buong katotohanan. Ang nakakagulat na bagay na natagpuan ng mga kabataang Ukrainyano sa mga lalaking Pilipino. Kamakailan, isang kahangahangang pagbabago ang nangyayari sa mga probinsiya ng Pilipinas. Dumarating ang mga balo mula sa Ukraine, sunod-sunod. Dumarating sila upang maghanap ng bagong buhay, nangangarap na makasal sa isang lalaking Pilipino. Ang talagang nakakagulat ay ang pagpili nila sa Pilipinas at hindi sa ibang bansa, hindi Amerika, hindi Alemanya, hindi Pransiya, kundi ang Pilipinas. Ano ang nagdala sa kanila sa maliit at malayong kapuluan ng Pilipinas na hindi pa nila napupuntahan? Siguro, may nakatagong ganda sa Pilipinas na hindi natin napapansin. Mas nakakagulat pa, talagang nakakahanap sila ng masayang buhay dito sa Pilipinas. Sa isang bansang iba ang wika at kultura. At kasabay nito, ang mga balong may daladalang sugat ng digmaan ay nakakahanap ng muling pag-ibig at ang mga bata ay nakakangiti muli. Ang kuwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay mga tunay na pangyayari sa pamamagitan ng hindi kapani-paniwalang paglalakbay ng isa sa kanila, si Katerina. Alamin natin kung bakit pinipili ng mga kababaihan ng Ukraine ang Pilipinas at kung gaano ka-espesyal ang bansang ito. Kung tatapusin ninyo ang panonood, tiyak na mamamangha kayo. Sa ganitong paraan, maibabahagi namin sa inyo ang mga ganitong kahangahangang tunay na kuwento. Ngayon, simulan na natin. Kumusta po? Ako si Katerina, 22 taong gulang, at dating nagtatrabaho bilang nurse sa Kyiv, Ukraine. Ngayon, namumuhay ako ng bagong buhay sa isang maliit na bukid sa isang probinsiya ng Pilipinas. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kuwentong talagang mahirap paniwalaan kung paano ako napunta sa Pilipinas mula sa Ukraine. Sa totoo lang, hindi lang ako. Maraming kababaihan mula sa Ukraine ang pumipili sa Pilipinas kamakailan. Sa pagkakaalam ko, sa loob lamang ng nakalipas na 2 taon, mahigit 50 nandang babae mula sa Ukraine ang dumating sa Pilipinas at mahigit 80% sa kanila ay mga balo o nag-iisang nagpapalaki ng anak tulad ko. Talagang mamamangha kayo kung malalaman ninyo ang dahilan. Hanggang 2 taon na ang nakalipas, namumuhay ako ng isang ordinaryong buhay. Masaya kaming nakatira sa isang maliit na apartment kasama ang aking asawang si Mikhailo at ang aming 8 taong gulang na anak na si Sofia. Nagtatrabaho ako bilang nurse sa intensive care unit ng isang pribadong ospital at ang aking asawa ay isang engineer sa isang kumpanya ng konstruksyon. Hindi man kalakihan ang suweldo, masaya kami dahil magkasama ang aming pamilya. Tuwing linggo, nagpipiknik kami sa tabi ng ilog Dnipro. Mahilig tumakbo si Sofia sa pampang at nagigitara si Mikhailo habang kinakanta ang mga tradisyonal na awitin ng Ukraine. Ngunit noong Pebrero 24, 2022, nagbago ang lahat. Bandang alas 5 ng umaga, nagising ako dahil sa mga pagsabog. Akala ko una, kulog, ngunit sa sunod-sunod na ingay, naramdaman kong may mali. Pagbalik ng aking asawa mula sa bintana, namumutla ang mukha niya. Katerina, nagsimula na ang digmaan. Sabi sa balita, sumalakay ang Russia. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang mundo ko.
Tulog pa si Sofia at hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa bata. Sa simula, akala namin matatapos agad. Ngunit habang tumatagal, lumala ang sitwasyon at pagkalipas ng 1 linggo, sumapi ang aking asawa sa militar. Ingatan mo si Sofia, babalik ako. Kailangan kong ipagtanggol ang bayan. Iyon na ang huling pag-uusap namin ng aking asawa. Si Mikhailo ay lumaban sa silangang front at pagkalipas ng 3 buwan, natanggap namin ang balita ng kanyang pagkamatay sa digmaan. Noong gabing iyon, pagkatapos patulugin si Sofia, nag-iisa akong umiyak sa kusina. Umiyak ako ng malakas. Pero lumabas si Sofia at hinawakan ang kamay ko. Inay, huwag kang umiyak. Pinapanood tayo ni Itay mula sa langit. Lalo akong nasaktan sa mga salitang iyon ng isang 8 taong gulang na bata. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ko. Ang ospital ay malubhang nasira dahil sa pambobomba at nagsara, kaya nawalan ako ng trabaho. Ang iba't ibang bahagi ng lungsod ng Kiev ay nawasak at araw-araw, kailangan naming lumikas sa mga silungan. Hindi sapat ang tulong pinansyal ng gobyerno, at kami ng aking anak ay nagtitiis araw-araw. Ang pinakakinakatakutan ko ay ang pagbabago kay Sofia. Dahil sa pagkawala ng kanyang ama, hindi na siya masyadong nagsasalita at gabi-gabi, binabangungot siya. Nanginginig siya sa tuwing may naririnig na pagsabog at hindi na siya makapasok ng maayos sa paaralan. Habang naghahanap ako ng trabaho, kailangan kong iwan si Sofia sa kapitbahay na lola at lalo siyang tumahimik. Nang dumating ang taglamig, lalo pang lumala ang sitwasyon. Nagboboluntaryo ako sa isang pansamantalang klinik at nakakakuha ako ng kaunting pagkain, ngunit hindi ito sapat at kailangan kong pumila para makabili lang ng isang tinapay. Isang araw, nilagnat si Sofia at pumunta ako sa botika, ngunit wala ring gamot na pampababa ng lagnat. Talagang nawalan ako ng pag-asa noon. Ako'y isang nurse, ngunit hindi ko kayang alagaan ang sarili kong anak. Noong gabing iyon, habang yakap ko si Sofia at umiiyak, nangako ako. Gagawan ko ang anak kong ito ng mas magandang kinabukasan. Habang nagpapatuloy ang mga araw ng kawalan ng pag-asa, nagkataon na nakakita ako ng isang video sa internet. Isang dokumentaryo na nagpapakita ng probinsiya ng Pilipinas. Ang mapayapang tanawin ng bukid, ang mga taong nakangiti. At higit sa lahat, ang hitsura ng mga bata na mukhang ligtas, talagang nainggit ako. Umiyak ako habang nakikita ang mga bata na malayang tumatakbo at ang mga magulang ay tumatawa ng walang alalahanin. Doon, nakakita ako ng isang nakakagulat na komento. Komento ito ng isang babaeng Ukrainyano na naninirahan sa Pilipinas. Sabi niya, dahil din sa digmaan, napadpad ako rito sa Pilipinas at talagang napakaganda ng lugar. Ang mga Pilipino ay napakababait at talagang inaalagaan nila ng mabuti ang mga bata. Lalo na ang mga lalaking Pilipino, may kultura silang pinahahalagahan ang pamilya at mainit sila makitungo sa mga babaeng tulad namin. Hindi nila kami kinaaawaan bilang mga balo, kundi itinuturing kaming tunay na partner. Sa sandaling nakita ko ang komento na iyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Naglakas loob ako at nagpadala ng personal na mensahe sa babaeng iyon. At mula sa kanya, narinig ko ang isang kuwentong hindi kapani-paniwala. Ang pangalan niya ay Maria, at mas nauna siya sa akin ng 1 taon sa Pilipinas. Sabi niya, nawalan din siya ng asawa, pumunta sa Pilipinas kasama ang 2 anak, at ngayon ay masaya siyang nakatira sa isang probinsiya sa Batangas kasama ang kanyang asawang Pilipino. Katerina, maraming babaeng Ukrainyano ang talagang pumupunta sa Pilipinas kamakailan, lalo na kaming mga balo. Nagbibigay ang gobyerno ng Pilipinas ng humanitarian visa at nagbibigay din ng tulong sa paninirahan. At ang mga lalaki sa mga probinsiya ng Pilipinas ay talagang pinahahalagahan kami. Enisan Pexmos. Mas lalo akong nagulat sa sumunod niyang sinabi. Sa totoo lang, maraming babaeng Ukrainyano ang nagkaroon ng interes sa Pilipinas dahil sa panonood ng mga teleserye at Pinoy pop culture. Naengganyo rin ako sa Pilipinas dahil sa panonood ng mga teleserye. Pero nang dumating ako, mas maganda pala kaysa sa teleserye. Ang mga lalaking Pilipino ay talagang dedicated sa pamilya at mahal na mahal nila ang mga bata.
Mabait din ang dati kong asawa, ngunit ang asawa ko ngayon, iba talaga, ibang level. Nagpatuloy siya sa pagkukuwento tungkol sa buhay sa Pilipinas. Talagang ligtas dito. Hindi nakakatakot maglakad mag-isa sa gabi. At hindi ako nag-aalala kahit mag-isa kong papasukin sa eskwela ang mga bata. At ang sistema ng healthcare, talagang napakahusay. Nag-emergency room ang bunso ko noong nagkasakit. At tumanggap kami ng pinakamahusay na paggamot ng walang diskriminasyon kahit dayuhan kami. Mas mura pa ang gastos kaysa sa inaasahan. Indandandangda. Sa sandaling iyon, isang munting pag-asa ang sumibol sa aking puso. Posible kaya na makapagsimula kami ni Sofia ng isang bagong buhay sa Pilipinas. Nang maghanap ako ng mas detalyadong impormasyon, nakatuklas ako ng isang talagang kahanga-hangang katotohanan. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nagpapalabas ng espesyal na visa para sa mga evacuee ng Ukraine at nagpapatakbo rin ng programa para sa tulong sa paninirahan. Sistematikong ibinibigay ang tulong sa tirahan sa loob ng ilang panahon, pati na rin ang pagtuturo ng wikang Filipino, tulong sa paghahanap buhay, at tulong pangkalusugan. Higit sa lahat, nalaman ko na ang sistema ng healthcare at edukasyon ng Pilipinas ay nasa world-class na antas. Nalaman ko rin na ang Pilipinas ay nasa mataas na ranggo sa mga pandaigdigang pagtatasa ng sistema ng healthcare at ang kalidad ng edukasyon ay sinasabing nangunguna sa mga umuunlad na bansa. Lalo na, ang sistema ng kapakanan para sa mga bata ay talagang napakahusay. At ang pinakanakaantig sa akin ay ang katotohanan na ang mga single na lalaki na nakatira sa mga probinsya ng Pilipinas ay seryosong nag-iisip na magpakasal sa mga babaeng Ukrainyano. Hindi lang nila tinitingnan ang panlabas na anyo, kundi mga taong nauunawaan ang aming sitwasyon at taos pusong gustong bumuo ng pamilya. Higit sa lahat, ang mga lalaking Pilipino ay may reputasyon na talagang family-centric, hindi tulad ng mga lalaki sa ibang bansa. Nagbigay si Maria ng mas tiyak na paliwanag. Iba talaga ang mga lalaking Pilipino kumpara sa mga lalaki sa kanluran. Tumutulong sila sa gawaing bahay at aktibong nakikilahok sa pag-aaral ng mga bata. Ang asawa kong Pilipino ay tinatrato ang mga anak ko na parang sarili niyang mga anak. Sinasamahan niya silang mag-aral para hindi nila makalimutan ang Ukraine at iginagalang din niya ang kultura ng Ukraine. Nagsimula akong mag-aral ng Filipino. Nakikinig ako sa online na lecture at natutunan ko ang mga pangunahing pag-uusap. Nag-aral din si Sofia kasama ko, ngunit syempre, mas mabilis siyang matuto kaysa sa akin. Habang nag-aaral kami ng Filipino, naramdaman kong unti-unting sumisigla ang ekspresyon ni Sofia. Parang dumating ang bagong pag-asa sa anyo ng pag-aaral ng bagong wika. Inay, ang ganda pakinggan ng I love you sa Filipino. Nang makita ko si Sofia nang ngumiti sa unang pagkakataon habang nag-aaral ng Filipino, talagang napakagaan sa pakiramdam. Lalo akong naging determinado na maibalik ang ngiti sa bata na ito. Sa gitna nito, nalaman ko ang tungkol sa isang programa ng international marriage na nag-uugnay sa mga lalaki sa probinsya ng Pilipinas at mga babaeng Ukrainyano. Isa itong programa na opisyal na sinusuportahan ng Local Government Unit, LGU. Hindi lang ito matchmaking, kundi isang sistematikong programa na tumutulong upang maunawaan ang kultura ng isa't isa at makahanap ng tunay na partner. Nang magsaliksik pa ako tungkol sa programa, nalaman kong talagang maayos ang pagpapatakbo nito. Una, parehong kailangan ang psychological counseling at pag-aaral tungkol sa kultura ng isa't isa. At kailangan muna ang hindi bababa sa 3 buwan ng online communication bago sila magkita ng personal. Ito ay para magkaroon ng sapat na oras upang makilala ang isa't isa, hindi isang biglaang desisyon. Nag-apply ako, kalahating nagdududa, ngunit talagang may tumawag sa akin. Si Ramon Monching de la Cruz, 25 taong gulang, na nagpapatakbo ng isang malaking coffee farm at bukid sa Batangas, ay nagpahayag ng interes na makilala ako. Malinaw pa rin sa alaala ko ang unang pagkakataong nagkita kami sa video call. Hello, Katarina. Ako si Ramon de la Cruz. Gumamit kami ng tagpi-tagping English at translator para mag-usap, ngunit naramdaman ko ang pagiging tapat ng kanyang puso. Ang pinaka nakaka-inspire sa unang video call ay hindi kailanman nagpakita si Ramon ng tingin ng awa sa aking sitwasyon. Sa halip, iginalang niya ang aking karanasan at kakayahan na nakuha ko bilang isang nurse. Higit sa lahat,
Naantig ako nang unahin niyang tanungin si Sofia. Gagawin ko ang lahat para maging masaya si Sofia sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang bansang pinahahalagahan ang edukasyon at talagang mahal namin ang mga bata. Gusto kong tulungan si Sofia na maging ipinagmamalaking mamamayan ng dalawang bansa, Ukraine at Pilipinas. Tapat ding sinabi ni Ramon kung bakit siya naghahanap ng mapapangasawa mula sa ibang bansa. Dahil nakatira ako sa probinsya, hindi ako masyadong nagkakaroon ng pagkakataong makahanap ng partner. At sa totoo lang, maraming kabataang babae ngayon ang umiiwas sa buhay sa probinsya. Ngunit pakiramdam ko, ang isang taong nakaranas ng tunay na pagsubok, tulad mo, ay mas maiintindihan ang halaga ng simpleng kaligayahan. At higit sa lahat, ang karanasan at lakas na nakuha mo sa pagpapalaki kay Sofia ay isang malaking charm para sa akin. Mangay na ha. Pagkatapos ng ilang video call, gumawa si Ramon ng isang nakakagulat na alok. Gusto kong pumunta mismo sa Ukraine at makipagkita sa inyo. At kapag handa na kayo ni Katerina, bakit hindi kayo pumunta sa Pilipinas? Siyempre, hindi ninyo kailangang magdesisyon ng madalian. Mag-isip kayo ng sapat. Hindi ako makapaniwala. Posible bang may isang taong pupunta sa Ukraine na may digmaan para lang sa isang taong hindi pa niya nakikita? Ngunit seryoso si Ramon. Sa totoo lang, gusto ko ring makita ka mismo, Katerina. May limitasyon kasi ang video call. Bukod pa rito, gusto ko ring makilala si Sofia at gusto kong makita at maunawaan ang kapaligiran kung saan ka nabuhay. Pagkalipas ng 2 buwan, talagang dumating si Ramon sa Kiev. Nang makita namin siya ng personal sa airport sa unang pagkakataon, mas mukha siyang warm kaysa sa litrato. At nagdala siya ng mga regalo para kay Sofia, isang tradisyonal na manika na nakasuot ng barong Tagalog at isang cute na bag na yari sa buri na may kulay ng bandila ng Pilipinas. Kumusta Sofia? Ito ang manika, nakasuot ng pambansang damit ng Pilipinas. Dinala ko iyan mula sa Maynila. At ang bag na ito, sana magamit mo kapag papasok ka sa eskwela sa Pilipinas. Umiyak ako nang makita kong ngumiti ng maliwanag si Sofia pagkatapos ng mahabang panahon. Tumira si Ramon sa loob ng 1 linggo at nakasama namin siya sa aming pang-araw-araw na buhay. Kapag tumunog ang air raid siren, sabay-sabay kaming lumikas sa basement at sumama siya sa akin sa pansamantalang klinik kung saan ako nagboboluntaryo at tumulong. Naalala ko ang sinabi ni Ramon pagkatapos niyang makita ako na nag-aalaga sa mga pasyente sa klinik. Katerina, napakahusay mong nurse. Siguradong magiging mahusay kang medical staff sa Pilipinas. Talagang iginagalang ang mga nurse sa Pilipinas. Sa loob ng 1 linggong iyon, lubos kong nakilala ang pagkatao ni Ramon. Talagang family-oriented siya at may pananagutan. Higit sa lahat, naantig ang puso ko sa paraan ng pagpapahalaga niya kay Sofia na parang sarili niyang anak. Mabilis ding napamahal si Sofia kay Ramon. Sobrang saya niya kapag nagbabasa si Ramon ng libro sa Filipino o nagtuturo ng origami na tutunan niya online. At dahil sinisikap ni Ramon na matuto tungkol sa Ukraine, si Sofia pa ang nagboluntaryong maging guro. I love you sa Ukrainian, я тебе люблю po. Habang pinapanood ko si Sofia na nagtuturo ng Ukrainian kay Ramon, naisip ko, siya talaga ang magiging mabuting tatay. Pagkatapos ng 1 linggo, ipinahayag ni Ramon ang kanyang taos-pusong intensyon. Siyempre, marami pa tayong hindi alam sa isa't isa at may pagkakaiba sa kultura, ngunit sa tingin ko, matututo at mag-iibigan tayo sa isa't isa. Dahan-dahan lang, huwag kang magmadali kapag nakapagdesisyon ka na pumunta ka sa Pilipinas. Kaya, nagdesisyon kaming pumunta sa Pilipinas. Noong huling gabi bago kami umalis, bumulong sa akin si Sofia. Inay, magiging masaya ba talaga tayo? Mahigpit kong niyakap si Sofia at sumagot. Oo, siguradong magiging masaya tayo. Siguradong sinusuportahan tayo ni Itay mula sa langit. 8 buwan na ang nakalipas mula nang dumating kami sa Pilipinas. Sa simula, lahat ay bago, ngunit ngayon, talagang pakiramdam ko, ito na ang bago kong bayan. Ang pinaka nakakagulat ay ang sistema ng healthcare ng Pilipinas. Nakakakuha kami ng antas ng serbisyong medikal na hindi ko inakala sa Ukraine. Noong nagkasakit si Sofia, nag-emergency room kami, at ginawa ng medical staff ang lahat para gamutin kami ng walang diskriminasyon,
kahit dayuhan kami. At malaki rin ang naitulong sa akin sa proseso ng pagkuha ng nursing license sa Pilipinas. May programa sa Pilipinas para sa mga dayuhang healthcare worker at nagbigay sila ng tulong sa wika pati na rin ng mga pagkakataon sa on-the-job training. Kinilala rin ang aking karanasan sa Ukraine. Ang kapaligiran ng edukasyon ay talagang kahanga-hanga rin. Sa elementary school kung saan nag-aaral si Sofia, may espesyal na pag-aalaga para sa mga bata na may dayuhang pinagmulan. Tinutulungan siya sa pag-aaral ng Filipino. At sinisikap din nilang huwag makalimutan ni Sofia ang kultura ng Ukraine. Regular na may oras sa paaralan upang ipakilala ang iba't ibang kultura ng bansa. Nang magsuot si Sofia ng tradisyonal na damit ng Ukraine at ipinakilala ang pagkain ng Ukraine, talagang nag-usyoso at nagpakita ng interes ang mga batang Pilipino. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ka-proud si Sofia noong oras na iyon. Inay, sabi ng mga kaibigan ko, cool daw na taga-Ukraine ako. Sa mga salitang iyon ni Sofia, talagang nagpasalamat ako. Parang hindi siya tinitingnan ng mga batang Pilipino bilang dayuhan, kundi bilang isang espesyal na tao. At talagang warm ang puso ng mga tao sa baryo na ito. Sa simula, nakakabaliw dahil hindi kami nagkakaintindihan, ngunit sinubukan ng mga kapitbahay na makipag-ugnayan sa amin gamit ang translation app. Lalo na ang lola namin sa tabi, napakabait. Tinuturuan niya akong gumawa ng adobo at sinigang. At palaging may inihandang kakanin tulad ng puto o bibingka kapag umuwi si Sofia mula sa eskwela. Nag-uusap kami ng lola gamit ang kilos, ngunit napakainit ng kanyang puso. Katerina, pamilya na rin kayo namin. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Umiyak ako nang ipadala sa akin ng lola ang mga salitang iyon sa pamamagitan ng translator. Nakapagtataka na tumatanggap ako ng init na hindi ko natanggap sa sarili kong bayan. Alam ng mga tao sa baryo na galing kami sa Ukraine at mas warm sila makitungo sa amin. Hindi awa bilang mga war refugee, kundi tinatanggap nila kami bilang tunay na pamilya. Inaanyayahan din nila kami sa tuwing may community event at tinutulungan nila si Sofia na makapag-adjust ng mabilis sa kultura ng Pilipinas. Si Ramon, mas mabuti pa siya kaysa sa inaasahan ko. Ang pagiging masipag niya na gumising ng alas 5 ng umaga at pumunta sa bukid ng kape. Ang pag-aaral niya ng Filipino-Ukrainian Conversation Book para sa akin at kay Sofia. At higit sa lahat, ang puso niya na pinahahalagahan si Sofia na parang sarili niyang anak. Talagang pinasasalamatan ko. Tinanggap agad ni Ramon si Sofia bilang sarili niyang anak. Nang sabihin ni Sofia na gusto niyang magkaroon ng pangalan sa Filipino, pinag-isipan niya itong mabuti at binigyan siya ng pangalang Ligaya. Sofia ay wisdom, karunungan, kaya hindi ba maganda ang ligaya, joy, happiness, bilang pangalan sa Filipino? Sa tingin ko, maganda kung mayroon kang pangalan sa Ukrainian at Filipino. Talagang nagalak si Sofia sa mungkahi na iyon. Ngayon, sa paaralan, tinatawag siyang Ligaya. At sa bahay, Sofia. Sabi niya, parang kinikilala ang dalawang identity niya. Noong nakaraang linggo, sa unang pagkakataon, tinawag ni Sofia si Ramon na tatay. Siyempre, sa Filipino, nakita ko ang mga luha sa mata ni Ramon noong sandaling iyon. Umiyak din ako. Dahil muling ngumiti si Sofia at tinanggap ang kanyang bagong ama. Tatay, natuto ako ng Arnis Filipino Martial Arts ngayon sa eskwela. Habang pinapanood ni Ramon si Sofia na masayang nagpapakita ng mga galaw ng Arnis, talagang masaya siya at mahinahon siyang nagsabi sa akin. Katerina, maraming salamat. Sobrang saya ko dahil tinawag akong tatay ni Sofia. Sisikapin kong maging mas mabuting tatay simula ngayon. Habang gumagaling ang aking Filipino, mas marami akong natututunan tungkol sa Pilipinas. Muli kong napagtanto kung gaano kahanga-hanga ang bansang ito. Nakakagulat din na pagkatapos ng 1945 War WWTE, tumayo sila mula sa pagkawasak at naging isa sa mga nangungunang ekonomiya sa mundo, sa Asya. At nakaka-proud na ang teleserye at kultura ng Pilipinas ay nakakaakit sa buong mundo. Lalo na nang marinig ko ang balita na minamahal ang Pinoy pop culture sa buong mundo, talagang nakapagtataka. At higit sa lahat,
Ang puso ng mga Pilipino na mainit na tumatanggap sa mga dayuhan na nasa ganitong mahirap na sitwasyon, tulad namin, talagang napakaganda. Ang Pilipinas ay hindi lang isang bansang umunlad sa ekonomiya, kundi isang bansang may warm na puso. Maraming kababaihan mula sa Ukraine ang katulad ko sa Filipino class na pinapasukan ko. Sa klase namin ngayon may 12 katao at 9 sa kanila ay galing sa Ukraine. Lahat sila ay masaya sa buhay sa Pilipinas. Ang kaibigan kong si Ana ay nakatira sa Iloilo kasama ang kanyang asawang Pilipino at nagpapatakbo raw sila ng resort. Noong una, nag-alala ako na baka mahirap ang resort work. Ngunit ngayon, sabi niya, sobrang saya niya sa pagtatrabaho. Iba talaga ang mga lalaking Pilipino. Tumutulong din sa gawaing bahay at aktibong nakikilahok sa pag-aaral ng mga bata. Ibang style kumpara sa mga lalaki sa Ukraine, pero mas maganda ito. Dala, si Olga, isa pa naming kaibigan, ay nagpakasal sa isang Pilipino na nagpapatakbo ng farm sa Davao. Nagdala siya ng 2 anak at sinabi niyang talagang pinalaki ng kanyang asawang Pilipino ang 2 bata na parang sarili niyang mga anak. Noong una, nahirapan ako dahil sa wika, ngunit ngayon, mas magaling pa ang mga anak ko mag-Filipino. Sabi niya, pahalagahan daw ang kultura ng 2 bansa. Sa pakikinig sa mga kuwentong ito, nalaman kong hindi lang ako ang masaya. Maraming babaeng Ukrainyano ang nakakahanap ng bagong buhay sa Pilipinas. Siyempre, noong una, nagkaroon ng mga pagsubok dahil sa pagkakaiba sa kultura at language barrier. May mga pagkakataon na hindi ako masanay sa lasa ng mga natatanging sangkap ng Pilipinas at nahirapan ako sa mahigpit na kultura ng oras sa Pilipinas. O minsan, sa Filipino time, lalo na noong unang pumasok si Sofia sa eskwela sa Pilipinas, sobrang nag-alala ako. Magkakasundo kaya siya sa mga kaibigan kahit hindi sila nagkakaintindihan sa wika? Ngunit ang mga batang Pilipino ay talagang pure at kind. Kahit hindi sila nagkakaintindihan, sinisikap nilang makipaglaro. Kapag nagdala si Sofia ng Ukrainian food sa lunchbox, negosyoso sila at sinubukan itong tikman. Ngayon, mas magaling pa si Sofia sa Filipino kaysa sa akin. Si Sofia, ngayon, parang ganap na siyang batang Pilipino. Mahilig siya sa Pinoy pop culture, nanonood ng teleserye, at nag-uusap sa Filipino kapag nakikipaglaro sa mga kaibigan. Inay, pakiramdam ko, taga-Ukraine ako, pero Pilipino rin ako. Iyan ang sinabi ni Sofia ilang araw na ang nakalipas. Sa mga salitang iyon, talagang proud ako. Sobrang pinasasalamatan ko na lumalaki ang anak ko habang minamahal ang kultura ng 2 bansa. Inaasahan namin ni Ramon na magkaroon ng formal na kasalan sa susunod na tagsibol. Magiging isang espesyal na kasal ito na magsasama ng tradisyonal na paraan ng Ukraine at Pilipinas. Plano kong pumunta ang ate ko mula sa Ukraine sa aming kasal at dadalo rin ang buong pamilya ni Ramon. Talagang excited ang ate ko sa pagpunta sa Pilipinas. Nag-aalala kasi siya kung paano kami namumuhay dito sa Pilipinas. Lalo na, gusto kong makita niya mismo kung gaano kalaki ang pagbabago at pagliwanag ni Sofia. Katerina, ang liwanag na ng boses ni Sofia, parang ibang bata na siya, hindi tulad noong bago kayo umalis sa Ukraine. Iyan ang sinasabi ng ate ko tuwing nagvi-video call kami. Tama talaga siya. Hindi na binabangungot si Sofia sa gabi at araw-araw masaya siyang pumapasok sa eskwela. Minsan, parang panaginip. 2 taon na ang nakalipas. Nanginginig ako sa ingay ng pambobomba at nagtatago sa basement. Ngunit ngayon, bumubuo ako ng bagong pamilya kasama ang taong mahal ko sa mapayapang probinsiya ng Pilipinas. Siyempre, may mga pagkakataon na naaalala ko ang bayan ko. Nag-aalala ako sa mga kaibigan at pamilya na naiwan sa Ukraine. Sumasakit ang puso ko tuwing may balita tungkol sa Ukraine. Ngunit ang maaari kong gawin ngayon ay mamuhay ng masigasig dito at sana, balang araw, makatulong sa pagbangon ng Ukraine kapag dumating ang kapayapaan. At sana, ang aming istorya ay maging pag-asa para sa ibang babaeng Ukrainyano na hindi nagtatapos ang buhay dahil lang nawala ang lahat sa digmaan, na maari silang magsimula muli sa isang bagong lugar. Kamakailan, nagsimula akong magboluntaryo para maibalik ang lahat ng tulong na natanggap ko sa Pilipinas.
Nagboboluntaryo ako bilang counselor para sa mga bagong dating na babae mula sa Ukraine. Ginagamit ko ang aking karanasan upang tulungan silang mag-adjust sa buhay sa Pilipinas. Ate Katerina, dahil sa iyo, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Sa tuwing nakakarinig ako ng ganoong mga salita, talagang nakakagaan ng pakiramdam. Nagpapasalamat ako na maaari ko nang ibahagi sa iba ang tulong na natanggap ko. Patuloy ang gobyerno ng Pilipinas sa pagbibigay ng tulong sa mga evacuee mula sa Ukraine. Kamakailan, nagkaroon ng Job Assistance Program at dumarami ang mga pagkakataon upang makapagtrabaho sila gamit ang kani-kanilang specialty. Plano ko ring kumuha ng ganap na nursing license sa Pilipinas at magtrabaho sa lokal na ospital. Ang bansang Pilipinas ay talagang espesyal. Hindi lang isang bansang umunlad sa ekonomiya, kundi isang bansang may warm na puso. Isang bansang hindi tumatalikod sa mga nangangailangan at nag-uunat ng kamay. Isang bansang gumagalang at tumatanggap ng iba't ibang kultura. At higit sa lahat, isang bansang taos-pusong nag-iisip para sa kinabukasan ng mga bata. Ngayon, lubos ko nang nauunawaan kung bakit napakaraming babaeng Ukrainiano ang pumipili sa Pilipinas. Una, ang kaligtasan ng Pilipinas. Bilang isang taong nakaranas ng digmaan, alam ko kung gaano kahalaga ang mapayapang araw-araw. Hindi nakakatakot maglakad mag-isa kahit hating gabi, at hindi ako nag-aalala na mag-isa kong papasukin sa eskwela ang anak ko. Ang ganitong kaligtasan ay talagang mahalaga. Pangalawa, ang sistema ng edukasyon at healthcare. Ang edukasyon ng Pilipinas ay sikat sa buong mundo. May katiyakan ako na kung mag-aaral ang aming mga anak dito, lalaki silang magaling na individual. Ang sistema ng healthcare ay talagang sistematiko at maunlad. Higit sa lahat, walang diskriminasyon sa paggamot sa mga dayuhan. Pangatlo, ang kultura ng mga lalaking Pilipino na pinahahalagahan ang pamilya, hindi tulad ng mga lalaki sa kanluran. Talagang pinahahalagahan ng mga lalaking Pilipino ang pamilya, lalo na mahal nila ang mga bata. Ang puntong ito ay talagang mahalaga para sa aming mga balo. Pang-apat, hindi rin maitatanggi ang impluensya ng kultura ng Pilipinas. Sikat din ang Pinoy pop culture at teleserye sa Ukraine. May maganda na kaming imahe tungkol sa Pilipinas noon pa man. Panglima, ang sistematikong patakaran ng suporta ng gobyerno ng Pilipinas. Tumatanggap din ng mga evacuee ang ibang bansa, ngunit hindi marami ang bansang tumutulong sa paninirahan ng sistematiko tulad ng Pilipinas. Talagang detalyado ang tulong nila. Edukasyon sa wika, tulong sa paghahanap buhay, tulong pangkalusugan, at tulong pang-edukasyon. Pang-anim ang warm na puso ng mga Pilipino. Noong una, nag-alala ako na baka hindi ako masanay sa kultura ng Oriental, ngunit nang dumating ako, talagang mababait ang mga Pilipino. Lalo na, ang pagmamahal nila sa mga bata ay exceptional. Talagang nagpapasalamat ako tuwing nakikita ko ang warm na tingin ng mga kapitbahay kay Sofia. Pangpito, ang potensyal ng Pilipinas para sa pag-unlad. Ang Pilipinas ay advanced sa teknolohiya, kultura, at ekonomiya. Sa tingin ko, kung lalaki ang aming mga anak sa bansang ito, magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Dahil sa mga kadahilanang ito, parami ng parami ang mga babaeng Ukrainiano na pumipili sa Pilipinas. At nang dumating at manirahan kami, mas maganda pa ito kaysa sa inaasahan namin. Masaya ako ngayon. Siyempre, may pag-iisip pa rin sa Ukraine, ngunit nakahanap ako ng bagong buhay sa Pilipinas. Higit sa lahat, ang pinakamalaking kaligayahan ay ang muling pagngiti ni Sofia. Ang lahat ng pag-ibig at concern na natanggap ko sa Pilipinas. Gusto ko ring ibahagi sa iba balang araw. Kapag lubusan na akong bihasa sa Filipino, gusto kong tulungan pa ang mas maraming babae na galing sa Ukraine at gusto ko ring mag-ambag sa cultural exchange sa pagitan ng Pilipinas at Ukraine. Sa sandaling ito, may mga babae pa rin na naghahanap ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa, tulad ko, sa kung saan sa Ukraine. Gusto kong sabihin sa kanila, huwag kayong sumuko. Naghihintay sa inyo ang bansang Pilipinas. Ang Pilipinas ay talagang isang bansa ng pag-asa. Hindi lang isang bansang nakamit ang tagumpay sa ekonomiya,
kundi isang bansang taos-pusong nagpapahalaga sa tao, isang bansang kumikilala at tumatanggap ng diversity, at isang bansang nagbibigay ng bagong pagkakataon sa sinuman. Patuloy akong maninirahan sa Pilipinas at gusto kong maging bahagi ng bansang ito. At gusto kong tulungan si Sofia na lumaki bilang isang ipinagmamalaking Pilipino at sabay na ipinagmamalaking Ukrainiano. Mga manonood, kumusta ang kuwento ni Katerina? Hindi ba nakakagulat na napakaraming babae na galing sa Ukraine, tulad ni Katerina, ang pumupunta rito? Sa pagtingin sa ganitong sitwasyon, muli nating napagtanto kung gaano kahanga-hanga ang ating bansa. Hindi lang isang bansang umunlad sa ekonomiya, kundi isang bansang taos-pusong nagpapahalaga at warm na tumatanggap sa tao. Ipinagmamalaki ko talaga na kinikilala ng mundo ang ligtas na lipunan ng Pilipinas, ang mahusay na sistema ng edukasyon, ang world-class na serbisyong medikal, at higit sa lahat, ang kultura ng mga lalaking Pilipino na pinahahalagahan ang pamilya. Hindi lang nagkataon na nakakaakit ang Pinoy pop culture at teleserye sa mundo. Ang warm na puso ng mga Pilipino at ang pag-ibig sa pamilya na nakapaloob dito ang umaantig sa puso ng mga tao sa buong mundo. Sana, patuloy tayong magbigay ng warm concern upang ang mga taong tulad ni Katerina ay makahanap ng masayang buhay sa Pilipinas. At sa pamamagitan ng mga taong ito, umaasa akong mas lumaganap ang magandang kultura ng Pilipinas sa mundo. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong nakakaantig na istorya, pakipindot ng malakas ang like button at samahan ninyo kaming manood ng mas maraming istorya sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-set ng notification. Ang maliit ninyong concern ay magiging malaking lakas upang maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga ganitong warm na istorya. At mayroon akong isang balita na gusto kong ibahagi sa huli ngayon. Isang magandang balita para sa mga taong nagsisikap mabuhay sa bagong kapaligiran tulad ni Katerina, lalo na sa mga nagtatrabaho ng husto sa bukid at sa lahat ng nag-aalala sa kalusugan ng kanilang baywang habang tumatanda. Ang back supporter na inilabas ng Cross Medical ay talagang makakatulong para sa mga taong nagtatrabaho ng matagal o may mga gawaing nagpapabigat sa baywang. Ito ay isang produkto na espesyal na dinisenyo para sa kalusugan ng baywang ng mga middle-aged at elderly na ipinagmamalaki ang komportableng fit at mahusay na suporta. Sinusuportahan namin ang masiglang araw-araw ng aming mga lolo at lola na nagtatrabaho ng husto sa bukid, ang lahat ng nagsisikap magtrabaho sa bagong kapaligiran, at ang mga naghahanda para sa isang malusog na pagtanda. Inirerekomenda ko na pangalagaan ninyo nang maaga ang kalusugan ng inyong baywang. Magkita-kita tayo muli sa susunod na mas nakakaantig at nakakagulat na kwento. Maraming salamat po.